Huwag kang makialam dito. Katulong ka lang, kaya huwag kang pakialamera dyan. Inuulit ko, ito na ang huling beses na susuwayin niyo ko. Dahil kapag naulit pa to, papalayasin ko na kayo dito para bumalik na kayo kung saan kayo nababagay. Diyan kayo matutulog habang nandito kayo sa mansyon ko, okay? At kapag hindi ko sinabi, diyan lang kayo. Ayoko nang pakalat-kalat kayo dito sa loob o sa labas man ng mansyon ko. Tutal, ilang araw lang naman kayong mananatili dito, kaya mas mabuti pang magpahinga na lang kayo dyan. Anak, hindi mo man lang ba ako ililibot dito sa napakalaki mong bahay? Masaya ako dahil ganito na ang inabot ng buhay mo ngayon. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi natupad na ang mga pangarap mo na magkaroon ng ganitong masagana at marangyang buhay. Huwag na nga kayong magdrama dyan at marami pa akong importanteng aasikasuhin. Uulitin ko, lalabas lang kayo dito kapag ako ang nagsabi, okay? Sige na nga, pumasok na nga kayo dyan. O sandali, ayusin nyo na rin yung mga gamit nyo dyan. And make sure wala akong makikitang kalat o dumi. Baka mamaya pamugaran pa tong mansyon ko ng mikrobyo dahil sa mga dala nyong dumi. Ang ganda naman ng mga display dito ng anak ko. Ay, ano ito? Ay, ang ganda. Oh, anong ginagawa niyo dito? Di ba malinaw ang sinabi ko sa inyo na hindi kayo lalabas ng kwarto kapag hindi ko sinabi? Ang tanda nyo na pero hindi pa rin kayo marunong umintindi. Anak, nababagod na kasi ako nang nandoon lang sa kwarto. Maigi na rin na tumulong-tulong na rin ako dito sa gawaing bahay ba. Para naman kahit papaano malibang ako. Hindi na kailangan gawin yan. Dahil may katulong akong binabayaran para gawin lahat yan. Ang sabihin nyo, matigas lang talagang ulo nyo. Akin na nga yan! Ang tanda nyo na pero hindi pa rin kayo marunong umintindi. Ang tigas talaga ng ulo nyo. Ma'am, tama na po. Huwag niyo naman po sanang saktan yung nanay ninyo. Matanda na po siya. Huwag kang makialam dito. Katulong ka lang kaya huwag kang pakialamera dyan. Inuulit ko, ito na ang huling beses na susuwayin niyo ko. Dahil kapag naulit pa to, papalayasin ko na kayo dito para bumalik na kayo kung saan kayo nababagay. Okay lang po ba kayo, Nay? Hindi ko po maintindihan bakit ganun trato sa inyo ng anak nyo. Para po kasing hindi nanay ang tingin sa inyo Naiintindihan ko naman kung bakit gano'n na lang ang trato ng anak sa akin. Kasi iniisip nila hindi ako naging mabuting ina sa kanilang magkapatid. Alam ng Diyos kung gaano ako nagsakripisyo at iginapang ko silang magkapatid. Kinaya ko nang mag-isa lang ako. Ako lang. Kasi ganun ko sila kamahal. Tama na po, Nay. May isip din po ni Ma'am lahat ng ginagawa niya sa inyo. Tahan na po. Saan si Mama? O, Cheyo, pupunta ka pala. Hindi ka man lang nagpasabi. Susundin mo na ba si Mama? Oo, susunduin ko na siya dito para alisin sa poder mo at para hindi mo na rin siya masaktan, Steppy. Teka, magdahan-dahan ka naman sa pananalita mo. Hindi ko alam yung mga sinasabi mo. Talaga ba? Hindi mo alam? Ha? Hindi mo alam?
matigas ang puso mo. Sinabi na lahat sa akin ni Mama kung paano mo siya tratuhin. Tama na mga anak. Okay lang naman ako. Ang gusto ko lang naman makaalis na dito at makabalik na sa bahay. Mabuti na lang po at nagsabi kayo sa akin, Ma. Dahil hindi nyo deserve ang mabastos at saktan ng taong yan na nakatikim lang ng konting ginhawa sa buhay. Hindi na alam kung saan siya nanggaling at trumispeto sa taong nagbigay sa kanya ng buhay. Tandaan mo ito. Kahit nagbago man ang buhay mo at nakatikim ng ganitong karangyang buhay, kung hindi ka marunong rumispeto sa magulang mo, hindi ka kailanman patatahimikin ng konsensya mo. O baka bigla ka nalang bumagsak at pumalik sa dati. Kaya habang maaga pa, magbago ka na. Dahil hindi habang buhay, nasa itaas ka. Tara na po, Ma. Uwi na po tayo. Doon sa tahanan na walang mambabastos at mananakit sa inyo. Tandaan niyo po, nandito lang ako sa totoong nagmamahal sa inyo.